At nang makita ni Balaam na kinalugdan ng Panginoon na pagpalain ang Israel, ay hindi na paroon na gaya ng una na kumita ng pamahiin, kundi kanyang itinitig ang kanyang mukha sa dakong ilang. At itinaas ni Balaam ang kanyang mga mata, at kanyang nakita ang Israel na tumatahan ayon sa kanilang mga lipi, at ang Espiritu ng Diyos ay sumakaniya. At kanyang ibinadya ang kanyang talinhaga at sinabi, "Si Balaam na anak ni Beor ay nagsabi," at ang lalaking napikit ang mga mata ay nagsabi. Siya'y nagsabi na nakarinig ng mga salita ng Diyos, na nakakita ng pangitain ng makapangyarihan sa lahat, na nalulugmok at nakadilat ang kanyang mga mata. Pagkaiinam ng iyong mga tolda, o Jacob, ang iyong mga tabernakulo, o Israel, gaya ng mga libis na nalalatag, gaya ng mga halamanan sa tabi ng ilog, gaya ng linalowes na itinanim ng Panginoon, gaya ng mga puno ng sedro sa siping ng tubig. Tubig ay aagos mula sa kanyang pang-igib, at ang kanyang binhi ay matatatag sa maraming tubig, at ang kanyang hari ay tataas ng higit kay Agag, at ang kanyang kaharian ay mababantog. Diyos ang naglalabas sa kanya sa Ehipto, may lakas na gaya ng mabangis na toro. Kanyang lalamunin ang mga bansa na kanyang mga kaaway, at kanyang pagwawaray-warayin ang kanilang mga buto, at palalagpasan sila ng kanyang mga pana. Siya'y yumuko, siya'y lumugmok na parang leon, at parang isang leyong babae, sinong gigising sa kanya? Pagpalain nawa yaong lahat na nagpapala sa iyo, at sumpain yaong lahat na sumusumpa sa iyo. At ang galit ni Balak ay nagningas laban kay Balaam, at pinaghampas niya ang kanyang mga kamay. At sinabi ni Balak kay Balaam, "Tinawag kita upang iyong sumpain ang aking mga kaaway, at narito, iyong binasbasang totoo sila nitong makaitlo. Ngayon nga ay tumakas ka sa iyong sariling dako. Aking inisip na itaas kita sa dakilang karangalan, ngunit narito, pinigil ka ng Panginoon sa karangalan." At sinabi ni Balaam kay Balak, "Di ba sinalita ko rin sa iyong mga sugo na iyong sinugo sa akin na sinasabi, kahit ibigay sa akin ni Balak ang kanyang bahay na puno ng pilak at ginto, ay hindi ko masasalangsang ang salita ng Panginoon, na gumawa ako ng mabuti o masama sa aking sariling akala? Kung ano nga ang salitain ng Panginoon ay siya kong sasalitain. At ngayon, narito, ako'y paroroon sa aking bayan. Parito ka nga, at aking ipahahayag sa iyo ang gagawin ng bayang ito sa iyong bayan sa mga huling araw." At kanyang ibinadya ang kanyang talinhaga at sinabi, "Nagsabi si Balaam na anak ni Beor." At ang lalaking napikit ang mga mata ay nagsabi, siya'y nagsabi na nakarinig ng mga salita ng Diyos, at nakaalam ng karunungan ng kataas-taasan, na siyang nakakita ng pangitain ng makapangyarihan sa lahat, na nalulugmok at nakadilat ang kanyang mga mata. Aking makikita siya, ngunit hindi ngayon. Aking mapagmamasdan siya, ngunit hindi sa malapit. Lalabas ang isang bituin sa Jacob, at may isang setro na lilitaw sa Israel. At sasaktan ang mga sulok ng Moab, at lilipulin ang lahat ng mga anak ng kaguluhan. At ang Edom ay magiging pag-aari niya. Ang Seir man ay magiging pag-aari niya, na siyang dating kanyang mga kaaway. Samantalang ang Israel ay magpapakatapang, at mula sa Jacob ay magkakaroon ng isang may kapangyarihan, at gigibain niya sa bayan ang nalalabi. At kanyang minasdan ang Amalek, at ibinadya ang kanyang talinhaga, at sinabi, "Ang Amalek ay siyang dating panguna sa mga bansa, ngunit ang kanyang huling wakas ay mapupuksa." At kanyang minasdan ang Sineo, at ibinadya ang kanyang talinhaga, at sinabi, "Matibay ang iyong dakong tahanan, at ang iyong pugad ay nalalapag sa malaking bato. Gayon may mawawasak ang Cain,
hanggang sa ikaw ay madalang bihag ng Asur. At kanyang ibinadya ang kanyang talinhaga at sinabi, Ay, sinong mabubuhay pagka ginawa ng Diyos ito? Datapwat ang mga sasakyan ay manggagaling sa baybayin ng Sitim, at kanilang pagdadalamhatiin ang Asur, at kanilang pagdadalamhatiin ang Eber, at siya man ay mapupuksa. At si Balaam ay tumindig, at yumaon, at bumalik sa kanyang sariling dako, at si Balak naman ay yumaon ng kanyang lakad.